Mabuhay mga kamarlika! So, nandito naman po tayo at tayo po ay magbibigay ng reaction patungkol sa post ng isang netizen na si Raylen Lopez, at ang original post na ito ay nasa Bisaya, Bisaya words. At para mas maintindihan natin, dahil sa pasalin-salin na hanggang nakapunta sa atin, sinalin na ito sa Tagalog. So, ito yung Tagalog niya, sabi, wag na po kayong mag-ipon ng bagong 1K. Bawal daw po i-fold o tupiin as per SM Management. Ipangbabayad ko sana to. Hindi nila tinanggap. Bawal daw tupiin. Hindi kami na-inform. Ako lang ba ang hindi nakakaalam? Heist. So, ito po yung post niya, quote in quote. Galing po kay Raylen Lopez. So, sabi niya, isa-isahin natin, sinasabi niya rito, wag na daw tayo mag-ipon ng bagong 1K. So, bakit niya nasabi yun? Kasi syempre, nagkaroon siya ng experience na natupian lang yung 1K na bagong tinatawag natin polymer banknote, ay hindi na agad ito tinanggap sa isang tindahan sa, alam nyo, SM, At nabanggit niya rin dito, bawal daw i-fold o tupiin as per SM Management. So, maaaring sinabi ng cashier, na magbigay siguro nagbaba ng utos yung SM Management na kapag yung isang bagong 1,000 polymer banknote ay nakatupi, hindi nila tatanggapin. Kaya siguro nasabi niya doon sa post na nabanggit niya is SM Management. Na ibang babayad ko sana to. So, yun. So, yun yung nangyari sa kanya. Kung ito man ay totoo na nangyari o talagang naganap, medyo kailangan natin kunin yung atensyon ni BSP, ng Bangko Sentral, na pakiayos naman po ng inyong patakaran patungkol sa ating bagong 1,000 banknote, Kasi ang iniisip natin dito, okay lang dun sa may mga kakayanan, may mga nakakaalam. Paano naman yung mga kababayan natin na salat sa kaalaman, Tapos yung pera nila, bihira sila makahawak ng ganito. Palagay na lang natin na siguro may nagbayad sa kanila, palagay natin may nagbayad sa kanila ng ganitong banknote at hindi nila alam na bawal pala itong tupiin, tapos ibabayad nila ngayon at hindi ito tatanggapin. Paano lang kung yun talaga yung inaasahan nila na pambili ng pagkain sa araw na yun? So, ibig sabihin, hindi sila kakain. Kung sasabihin naman na BSP na pwede naman itong papalitan, hindi naman din niya tinukoy kung aling bangko. Sa lahat ba ng uri ng bangko, pwede ba itong palitan? Hindi ba magreklamo yung bangko na yon? O papayag ba sila? Na kapag may tupi yung polymer banknote na yun o yung perang papel na yun, ay tatanggapin ba? Papalitan lang ng bago? O kailangan mong pumunta sa Bangko Sentral para ito palitan? Paano na lang kung mahirap yung tao at yun lang ang perang meron siya? Kung pupunta pa siya ng Bangko Sentral, o palagay natin sa bangko, mamamasahe pa siya. Mababawasan pa yung palagay natin na yun lang ang pera niya. So, dapat, konting sana mapansin ni BSP na pakibago naman po ng inyong policy tungkol sa kaperahan natin. Isipin po natin yung ating mga kababayan na salat sa kaalaman, sila po ang mahihirapan dito. Ay yung mga kababayan natin na may kaya naman, magagawa nila to ng paraan. Yung may hirap, sigurado mahihirapan sila, Okay. So, nandito, may nakalagay din yung policy, nakalagay dito, narito ang mga pinagbabawal gawin sa bagong mga bills. So, pagkakalang pa naman, isa pa lang naman ang nilalabas ng BSP, yun yung 1,000 peso bill. Yung 500 peso bill nila, hindi pa naman nila na ilalabas. Hindi pa nagsisirculate sa ating merkado. Una, nakalagay, bawal gupitin. Noon pa man,
doon sa kahit yung mga perang papel, bawal naman talagang gupitin yun. No? Siyempre, pag ginupit mo, masasira yung papel, na ikaw ko lang parusa talaga yun. Ikalawa, bawal sulatan. Tama naman, noon pa man, alam na natin yun. Bawal tupiin. So, noong hindi ako masyadong sigurado dito, no? Kung pati ba noon sa perang papel, bawal ba talagang tupiin? Siyempre, tayo mga Pilipino, no? Ako mismo noon, nung kabataan ko pa, tinutupi ko yan, sinisiksik ko yan sa sa pagitan ng aking short, sa may tagiliran. Lalo na pa naglalaro kami ng basketball, no? Ikatlo, ikaapat na tayo, bawal planchahin. So noon kasi pinaplansya yung perang papel para tumuwid, no? Maging maganda siya tignan, maging pantay na naman siya. Tapos ikalima, bawal staple. So ito kasi, no, itong natin, pag in-staple mo to, talagang makikita mo yung bakas talaga ng staple. Kasi nga, gawa na siya sa plastic. Hindi gagaya noon, na kahit pa paano konting hilot-hilot lang, yung butas, parang mawawala na siya. Ika-anim, bawal sunugin. Noon pa man, alam natin na bawal talaga ito sunugin. Ikapito, bawal gamitan ng lastiko. Noon, no, kapag medyo marami na, example na lang natin yung mga tigbe-20. Kapag nakarami ka, siyempre ano mo ng rubber band, no? So malakita ko na marami ako nakikita sa mga palengke. Pag mga ganung pera, nilalagay ng rubber band. Dito, sabi ng BSP, bawal daw i-rubber band. Kasi nga naman yung ating banknote ay makikita ka agad yung permanenteng marka. So mahirap na siyang ibalik sa dati kapag naano ng rubber band, no? Magkakaroon kasi siya ng deform. Kawalo, bawal expose ng matagal sa mainit na temperatura. So nandito na tayo, no? So bawal expose kasi nga gawa ito sa plastic, madi-deform ang ating banknote kapag ito ay na-expose lalo na sa mainit, no? So malaking problema to kapag hindi tayo aware o hindi natin alam na yung banknote natin ay kapag na-expose pala, kailangan pa natin pumunta ng Bangko Sentral para papalitan to, no? Para kasi, katulad yan, sabi ng SM, hindi na doon sila tumatanggap ng mga ganun, no? Natupi nga lang, hindi na tinanggap. Yung pa kayang masunog o kaya ma-deform ng mainit na expose siya sa init. Tapos, sabi, pagmumultahin ng 20,000 piso at posibleng pagkabilanggo ng 5 taon ang sinumang mapatunayang lumabag rito. So sabi dito, anong sa inyo sa balitang ito? Ito po kasi nakuha ko na lang sa isang page, no? So pasalin-salin na to. Tapos nakalagay ay Raylene. So ito yung pinagkuhanan ng post, no? So meron din sa mga group, minsan may nakita ko na na-share sa group na yung isang banknote na 1,000 peso bill, hindi niya sinasadyang maplansya, no? Tapos ipinost niya pa. So sabi nga nung sa mga comment na dapat hindi niya na pinost yun, tinabi na lang sana at dinala sa bangko para papalitan ng bago. Kasi kapag yun ang patunayan na ito isinadya niya, no, 20,000 multa, may bilanggo ka pa, 5 taong pagkakabilanggo. So masakit yun, no? Yun. So ang bibigyan natin ng pansin dito ay yung sinasabi ng BSP na bawal tupiin, no? Sana po may ayos ng BSP na andun na tayo, no? Gusto natin na sana matuto yung mga Pilipino pag-ingatan yung ating salapi. Pero sana, no, sariling opinion ko lang naman to, na sana ay bigyan na lang ng mga 1 taon, 2 taon para masanay yung mga tao. Kasi sana yung mga tao nandun sa mga dating perang papel, tinutupi, nilalagyan ng rubber band, no, tinatanggap pa rin. As long as nandoon pa rin yung serial number at nakikita pa rin yung halaga nung pera.
Yun kasi yung dati ang basihan, no? So, hindi masyadong... Nandun na tayo. Alam naman natin na bawal staple, pero nangyayari na i-staple pa rin. Pero nakikita pa rin naman yung serial number, tinatanggap pa rin sa palengke. So, nabibili mo pa rin yun. As long as nandun yung serial number, hindi masisira. No? Dito kasi sa bagong nilabas nila, sobrang selan. Na kapag ganito, yun na, naglabas pa ng sabi pa ng SM Management, hindi rin tinatanggap. No? Kaya, syempre, laking dismayado nung netizen na nag-post. O, ano nangyari? Nagbago nga tayo ng pera, pero sobrang selan naman. No? At, update lang tayo, no? Naglabas din ng pahayag ang SM Supermall, no? At sinasabi dito na SM official statement 2 hours ago to, no? In response to the information circulation on social media regarding the new PS 1000 bill, would like to assure the public that folded banknotes are still accepted in our SM retail stores. Only those that are mutilated. So, ito yung mga deform na, no? Mutilated. So, hindi na talaga mapapakinabangan. Yung sobrang gusot, siguro, o yung mga na-plancha o na-expose sa init, siguro ito yung mga sasabi nilang mutilated. Stapled and ripped caused by removal of staple wire. So, ito yun. So, kapag na-staple, naku, mahigpit to. Kadalasan nakikita ko sa mga palengke, yung mga pera, ini-staple nila. Nilalagyan pa patandaan. No? Will be deemed unfit and not accepted. So, doon naman pala sa mga folded na 1,000 peso bill, tinatanggap naman pala nila. Kasi, kung titignan ninyo yung post picture, no? May kita natin, hindi naman sobrang para sabihin na hindi natatanggapin. Hindi naman sobrang fold na to na parang sirana eh. Parang isang tupi lang naman ginawa, no? Kung hindi nagkakamali, isang tupi lang to. Yan. Tapos, okay naman. Sa akin okay naman to Hindi naman dapat na sobrang higpit. Okay, tuloy natin. Our policy has considered the guidelines set by Bangko Sentral ng Pilipinas to encourage the public not to engage with the misleading social media posts. So, SM Supermall. So, sinasabi dito ng SM Management na yun daw ay isang misleading information, no? Maaari, sinasabi nila na walang nangyaring ganung bagay sa kanilang store, no? So, madalas tinatanggal nila to na sila daw ay tumatanggap naman ng mga folded na 1,000 peso banknote, no? So, ayun. Muli, no? Tinatanggap natin yung Bangko Sentral ng Pilipinas na ayos naman po. Naintindihan ko naman yung kung totoo man talaga ito, naintindihan naman natin yung folded na banknote kung sobra naman finold, di ba? Kung ang isang 1,000 peso bill pinold na ang 4 o yung pinakamaliit, hindi naman din talaga tama yon. May karapatan naman din sila siguro na tanggihan na ibayad yung ganung uri ng kabago-bago pa lang kabibigay pa lang sa'yo, binaboy na. Pero kung ganito naman wala naman ako nakikitang masama rito. As long as maayos pa naman yung pera. So, nandun na tayo na gusto natin turuan yung publiko na ingatan yung ating salapi. Pero syempre, no, consider din natin yung ating mga kababayan, no, na kulang sa kaalaman. So, hindi naman lahat, no, nakapag-aral. At hindi naman lahat naaabutan ng ganitong impormasyon na may binaba palang guideline si BSP. So, hindi natin ito pakabayan. Muli, no, itong inyong kamaharlika, nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.